Mabuhay Luzon, Mindanao, Mega Manila at World. Solo po ako ngayon. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-15 na ng Hulyo taong 2013. Simula ng pagbabago, simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Sa ngalan ni partner Meg Sioson, ako po ang inyong lingkod, Snow Badwa, at ito ang PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita, scouting sa latest FIBA Asia participant na Iraq, pinaigting ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. 2013 PBA Commissioner's Cup runner-up coach Al Francis Chua nagbitiw na bilang chief mentor ng Barangay Ginebra San Miguel. Title unification bout, target ni Pinoy WBO minimum weight champion Merlito Tiger Sabilio para sa kanyang susunod na laban. Charity match ng Philippine Under-23 football team at UFL All-Stars na uwi sa tabla. British star Chris Froome patuloy ang paglobo ng bentahe sa overall individual standings ng 2013 Tour de France. American youngster Jordan Spieth bumukit ng kasaysayan bilang pinakabatang golfer na kumupo ng titulo sa PGA Tour. At free agent forward Meta World Peace nagpahiwatig ng kagustuhang maglaro para sa New York Knicks sa papasok na season ng NBA. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po yung nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa basketball, dahil sa biglaang pagpasok sa eksena ng Middle Eastern team na Iraq, nagkukumahog sa scouting report ngayon ng coaching staff ng Gilas Pilipinas. Pinalitan po ng Iraq ang nasuspending Lebanon sa Group B match ng FIBA Asia Men's Championships sa susunod na buwan, kung kaya't sila po ang makakaharap ng host Philippines sa second round ng preliminaries. May report si Miss Cristabel Doyon. Doble kayod sa scouting ngayon ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP at ang Gilas Pilipinas coaching staff. Ito ay may kaugnayan sa biglaang pagpasok ng Iraq sa FIBA Asia Men's Championship sa susunod na buwan, matapos na masuspindi ang Lebanon sa lahat ng FIBA sanctioned tournament dahil sa isyong politikal. Ayon kay former national mentor Raiko Toroman, wala talagang scouting report ang Gilas coaching pool ukol sa mga Iraqis. Alam lamang umano nila ay matatangkad ang mga players ng Middle Eastern team. Pero wala umanong dapat ipangamba ang Pilipinas laban sa Iraq dahil masyado pang bata ang basketball programs ng karibal na bansa. I don't think that they are really competitive team in this championship for the first 8 places, you know. They have the size, I don't know if they have a naturalized player, but they are not so skilled team. We were playing some games in the Champions Cup, but they are not competitive. They are far from Iran, from Lebanon, Jordan. Naniniwala rin si Toroman na mas gumaan ang ruta ng Philippine Quintet patungong semifinals. Dahil na rin sa pagkawala ng Lebanon na makakabangga sana natin sa second round ng preliminaries. Very good break because Lebanon was contender for the first 3 places. The biggest contender is out. Now it's open. Ang FIBA Asia Tournament ay gaganapin simula 1 hanggang 11 ng Agosto. At dito ay kinakailangang tumapos na kabilang sa top 3 ang Shot Reyes mentored squad upang matupad ang kanilang pangarap na makapaglaro sa FIBA World Cup sa Spain sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Cristabel de Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay na ulat matapos umiscore ng back-to-back wins, lumasap naman ho ng kabiguan ng Gilas Pilipinas sa ikatlong tune-up game sa New Zealand. Nanaig ang husay ng NBL All-Star team sa pagtala nila ng 86-85 win laban sa Gilas squad sa Pettigrew Garden Arena kagabi. Sa kabila ng pagkatalo, pinuri pa rin ni head coach Chot Reyes ang kanyang big men na sina June Mar Fajardo at Japeth Aguilar. Kahit na minalas po sa nasabing laro si naturalized center Marcus Dalfet. Ayon kay Reyes, nagamit ng dalawa ang kanilang laki upang epektibong magpatrolya sa shaded lane laban sa mga mas malalaki at matitikas na Kiwis. Nagtala ng 2 sunod na panalo ang Gilas kontra iisang koponan ng Hawks Bay Hawks sa score na 82-78 at 73-70. Bukas po ay bibiyahe ang Gilas patungong Wellington upang sagupain naman ng local team na Saints. Matapos po ang Saints ay haharapin naman ng Philippine Quintet ang Oakland Rangers sa Miyerkules at ang New Zealand national team sa Huwebes.
Pagbalik po sa Pilipinas, sasabak pa sa tune-up games ang Gilas kontra PBA Selection sa July 24 at Kazakhstan National Team sa July 26 bago sila sumuong na sa hamon ng FIBA Asia Men's Championships simula sa 1 ng Agosto. Samantala, ng Philippine Sports Commission na PSC ang kahandaan ng Ninoy Aquino Stadium para sa FIBA Asia Championships na sisikad sa 1 ng Agosto. Ayon kay PSC Chairman Richie Garcia, nakalatag na ang plano para sa FIBA Asia Meet at magsisimula na sa mga susunod na araw ang repainting, lights replacement, electronic board restoration, shower at locker rooms renovation ng Ninoy Aquino Stadium. Sa loob lamang ng 10 araw ay tiniyak ni Garcia na matatapos ang renovation dito. Sa 8 pares ng mga laro kada araw sa first round ng preliminaries, 2 po ang nakatakdang ganapin sa Ninoy Aquino Stadium habang 6 naman ay idarao sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sa basketball pa rin, 2 importanteng personalidad ang hindi po makakasama ng Barangay Ginebra sa kanilang kampanya sa season-ending PBA Governors Cup. Ang una, si Phil-American power forward Rudy Hatfield na opisyal na pong nagsampay ng Ginebra jersey. At ang ikalawa naman na hindi na ho nila posibleng makasama ay si Ponytail mentor Al Francis Chua na nagbitiw na bilang head coach ng team matapos ang kanilang runner-up finish sa nakalipas na PBA Commissioner's Cup. Narito ang report ni Ms. Mara Camille Nanyes ng University of Caloocan City. 2 malaking development ang bumulaga sa unang araw ng team practice ng Barangay Ginebra San Miguel. Una ay ang desisyon ni Phil-American forward Rudy Hatfield na magretiro na matapos ang 14 na taong paglalaro sa Philippine Basketball Association o PBA. Ayon kay Hatfield, gusto na niyang mag-settle down sa Michigan kasama ang kanyang pamilya at nakatuon na rin umano ang kanyang atensyon sa obligasyon sa Panginoon bilang isang pastor. Pero ang higit na gumulat sa mga players ng Ginebra ay ang biglaang pagbibitiw ni head coach Al Francis Chua. Mismong ang Ponytail mentor pa di umano ang nag-anunsyo sa harapan ng mga players na lilisanin na niya ang crowd favorite team. At ang sinasabing dahilan ni Chua ay ang hindi niya pagsang-ayon sa pamamalakad ng isang mataas na opisyal ng San Miguel Corporation. Samantala, ikinalungkot naman ng mga fans na aming nakausap ang biglaang pagkalas ni Chua sa Ginebra. Hindi, dapat huwag muna siya mag-resign kasi abang nagpapanaro yung Ginebra, nasa kanya na nga eh. Lahat na naging coach hindi maganda eh, sa kanya lang maganda eh. Nalungkot ako siyempre, nalungkot ako sa pag-resign ni Coach Francis Chua kasi magaling naman na coach yun eh. Nakakapanghinayang naman ba't mag-resign siya kaya pa naman magpapanalo. Sana na lang na para manalo sila ulit. Masamang loob namin dahil nawawala sila si Coach Chua. Sa ngayon ay wala pang official statement ang Ginebra management sa resignation ni Chua at retirement ni Hatfield. Para sa PTV Sports, Mara Camille Nanyes, Telebisyon ng Bayan. At sinisika po namin dito sa PTV Sports na makakuha ng panayam kundi man kay Coach Al Francis Chua ay sa iba pang mga opisyales ng Barangay Ginebra o sa mga players nito. Tutukan natin mamaya yan sa ating text portion. Sa Collegiate League, mistulang natanggalan naman po ng malaking tinik sa dibdib si Ateneo Blue Eagles coach Bo Perasol. Matapos ang worst start in more than a decade na 0-3, tumikim na po ng unang panalo ang Ateneo sa Men's Basketball Wars ng UAAP Season 76. Ayon kay Perasol, ngayon lamang niya naramdaman ang ganitong klase ng pressure sa kanyang basketball career. 2 beses po na nakapaghatid ng underrated team sa PBA Finals. Sinabi ng Jensen coach na ibang-iba ang kargada niya sa likod sa bad start ng Ateneo sa kabubukas sa season. Pero matapos nga po ang kanilang 71-59 upset win kontra sa mas pinapaborang Adamson University Falcons kahapon, umaasa si Perasol na kahit papano ay mababawa siya ng daladala. Pero aminado si Perasol na malayo-layo pa ang ruta na kanilang tatakin, lalo pat bat-bat pa rin ang injury sa key players, ang 5-time defending champion Blue Eagles. Lipat po tayo sa boxing, title unification bout na inaasinta na po ni Pinoy WBO minimum weight champion Merlito Sabilio para sa kanyang susunod na laban. Ito pa'y matapos na pasukuin niya sa 9th round ng kanyang first title challenger na si Colombian Jorge Estrada noong isang araw. May report si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Sa edad na 29 anyos, alam ni World Boxing Organization minimum weight champion Merlito Sabilio na hindi na siya bata para maghintay ng matagal sa kung anumang oportunidad ang dapat makuha ng isang world champion. Kaya naman matapos ang kanyang huling laban
Agad na isiniwalat ni Sabillo ang kanyang kagustuhan na labanan ang champions ng ibang organisasyon o kung hindi man ay mga dating world champions sa mga susunod niyang laban. Noong Sabado ay naidepensa ni Sabillo ang kanyang korona nang patumbahin ito sa 9th round si Colombian challenger Jorge Estrada sa kanilang title fight ng Resort and Casino sa Pasay City. Karamihan naman sa mga gustong makalaban ni Sabillo ay mga Mexican World Champions sa kanyang dibisyon at maging sa light flyweight class. Si Moises Fuentes, so excited naman ang maraming pangalan sir. Garcia, Herales Garcia, at saka lahat ng mga malaking pangalan sir, yun ang gusto ko yan. Isa din sa naghamon kay Sabillo ay si IBF champion Katsunari Takayama, ang Japanese title holder na personal na nanood ng laban ng Pinoy champion. Nais ni Takayama na makalaban si Sabillo sa isang unification match at naniniwala ito na maaaring maganap ang laban dahil ang Japanese champion ay nasa ilalim ng Ala Promotions. Ngunit sa kabila nito ay ginit ni Ala Promotions official Dennis Cañete na masyado pa maaga para pag-usapan ang nasabing unification match. Yeah, officially, Takayama sa Ala fighter. Pero wala pa kaming plans din Okay. for Sabillo. Okay. In due time, we will announce it also. Okay. Both for Nietres and the plans for Sabillo. Paano Cañete ang target nila ang October bilang buwan ng pagbabalik aksyon ni Sabillo. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, lumipad na ho patungong Guangzhou, China ang 20-man Philippine boxing team. Ito'y upang sumalang sa 15-day training camp sa nasabing bansa. Magiging bahagi po ito ng paghahanda ng Pilipinas para sa Southeast Asian Games sa Myanmar sa Disyembre. 15 boxers at 4 na coaches po ang bitbit ni ABAP Executive Director Ed Picson. Sana. At ang mga ito po ay sina Asian Games gold medalist Ray Saludar, Mark Anthony Barriga, former World Youth Champion Yumer Felix Marcial, at ang mga prospects sa sina Ian Clark Bautista, Rogen Ladon, Mario Fernandez, Jake Bornea, at Roldan Boncales. Kasama rin po sa China training sina James Palikte, Dennis Galvan, Miko Maglikyan, at sina female fighters Josie Gabuco at Nesty Petesio. Ang mga coaches na inaasahang bibigyan rin po ng pag-aaral ay sina Pat Gaspi, Ronald Chavez, Ruel Velasco at Michelle Martinez. Magiging bahagi na rin po ng China trip ang paghahanda para sa iba pang international tournaments. Kabilang narito ang World Juniors Boxing Championship sa Ukraine sa Setyembre at ang World Championship sa Kazakhstan sa buwan ng Oktubre. So inyo pong tinutukan at tinignan, nasilip ang preparasyon po ng ating mga amateur fighters sa kanilang paghahanda sa SEA Games. Sa iba pang balita, sumikad na ang Pony League ASPAC Regional Qualifier sa Rizal Memorial Baseball Stadium noong isang araw. At ang isa po ang Pilipinas sa mga papasok na koponan sa crossover semifinals bukas sa kanilang muntikang pagkapanalo sa laban kontra Japan kanina. Nagkasya lamang po ang Philippine Habagat sa ikalawang pwesto sa Group A standings. Sa crossover semis ay makakatapat naman po ng mga Pinoy Clouters ang Chinese Taipei. Hindi pa humatiyak kung ano ang magiging odds ng bansa para sa finals dahil quotient system ang paiiralin sa torneo. Samantala sa Miyerkules naman po gaganapin ang ASEAN Championship kung saan makakabangga ng Pilipinas ang Indonesia. Samantala, maayos po na sumasalang sa mga oras na ito sa operasyon sa kanyang kanang balik si Pinoy WBC minimum weight contender Denver Cuello. Ito'y upang i-repair ang punit sa kanya pong kanang rotator cuff muscle. Ang injury po na ito ang naging dahilan kung bakit nabigo ang kabatuan ni Iloilo puncher na maagaw ang korona ni Chinese champion Zhong Zhaojong. Pero may isang good news naman po na naisabihin ang kanyang trainer na si Aljo Haro oras na makarecover na si Cuello sa kanyang operasyon. Alamin natin kung ano ito sa report ni Dennis Principe.
Kasalukuyang sumasailalim sa operasyon sa balikat sa Makati Medical Center si WBC minimum weight contender Denver The Excitement Cuello. Ang 26-year-old Iloilo Friday nakitaan ng sulit sa right rotator cuff muscle matapos ng kanyang failed title challenge kontra Chinese champion Zhong Zhaozong noong June 28. Alas 2 ng hapon ng isalang si Cuello sa non-invasive surgery na maaaring tumagal ng 6 na oras. Well, yung doktor naman, si Dr. Javier naman nagsabi talaga na positive 100% na gaganda yung balikat. Maibalik na yung dati niya. Wala namang iwan na ginawa, tusok lang, puro patusok daw yata. Yung pinaka-high-tech ngayon ng mga gadget ang ginamit. Samantalang masayang ibinalita naman ni Aljo Haro na ikinakasana ng WBC ang rematch ni Cuello at Zhong. Ito'y dahil na rin sa ilang irregularidad na nakita ng World Boxing Body sa unang engkwentro ng dalawang ring gladiators. Mismo si Presidente, si Luis Sulaiman, ang nagsabi sa Board of Governors niya na talagang mandatory talaga. Kailangan ng rematch. Nag-violate sila dun sa rules and regulations sa anti-doping hindi sila hindi nakuna ng hindi nakuna ng urine before and after. And then walang free fight, so mali yung procedure na ginawa nila. Kaya kailangan talaga, yung WBC talaga, bibigyan ng rematch. Actually, na rin si Sulaiman na okay na yung rematch. So, hintayin na natin yung kailan makarecover. Pero ang sabi ng doktor, 6 months daw makarecover sila. Tinatayang na abutin ng 7 buwan ang recovery period ni Cuello, kaya posibleng sa susunod na taon na maganap ang rematch kontra Zhong. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. At unang sagitsit pa lamang po yan ng mga sports up. Ihahatid sa inyo, marami pa po kaming bala sa pagbabalik ng PTV Sports. I'm Joe Devonta, Sandmade Coffee Mixers. If you want to get updates on PBA and my team, Sandmade Coffee, tune in to PTV Sports. Oy, ito sino ba mag-intro? Ako na. Ikaw na, kakantahan mo raw. We're back. Sports segment ng ating PTV Sports. Ako po si Dennis Principe, nobody does. At wala ho si Nicole at saka si Meg, kaya wala hong kakanta ng siya ba ang dahilan. Ano sa Mag-aasaran tayo paborito ko dito. sa Beatles. Yung yung money I don't care too much for money. Money can't buy me love. can't buy me na. Ayoko na. Anyway, Coach Al, ayan ha, tinext natin si Sino Coach Coach Al. Al Francis. Ay, Al Francis, Coach Al. Chua, ayan ha. Hindi ko na tunugan yan ha. Hindi ko na. Hindi mo alam yun? Okay, abangan natin si Coach Al Francis. No, maya siguro, baka makakausap. Lumalabas yun. There is a turmoil within the Ginebra camp. Turmoil is gripping. Yeah. Okay, anyway. Sandali, binubuksan ko lang yung... People are being blamed. Binubuksan ko lang yung Twitter account namin ni Dennis. Tapos, ito, ganito ang gagawin ninyo para kayo makapagpadala ng mensahe. Okay? So, pakita muna natin ito. So, ang gagawin nyo po, kung kayo po may Facebook account, i-add nyo lang po ang PTV4Sports. Okay? Facebook.com/PTV4Sports. Kung gusto nyo naman nung sa Twitter magpadala, itag nyo po ang PTV4Sports sa Twitter.com/PTV4Sports. Ang aming email address naman is ptvsports@mail.ptv.ph. At bilis! At kung gusto niyo po mag-text, send lamang po ninyo. Type lang po ang radio, space, SR, space, name, space, at ang inyong mga message. At isend nyo sa 2311 for Globe and Touch Mobile and Sun Subscriber and 350 to Smart and Talk and Text. At huwag kayo mag-send kung wala kayong load. Wala tayo si Aaron na ito, tsaka si Miko eh. Ano ba matawa tayo? Seryoso. Okay, seryoso na. Pero bago po yan, ito pa muna, balita sa football dahil po sa nauwi sa tabla ang charity game ng Philippine Under-23 team kontra UFL All-Stars. Kabila na naman po ang nagsusulong na bigyan na ng slot ang mga Pinoy young booters sa Myanmar Southeast Asian Games sa Disyembre. Kabila na po rito sina Philippine Football Federation President Mariano Nonong Araneta at Philippine ASCL striker the Chief
Chippy Caligdong. Yung dalawa po na yan, kapwa naniniwalang kayang makipagsabayan ng Philippine 11 sa mga tigasing Southeast Asian counterparts. Yan po ang tinutukan ni Miss Keisha Halili at narito ang kanyang report. Keisha, halika na! Nauwi sa tabla ang charity match kagabi ng Philippine Under-23 team at ng United Football League All-Stars. Pinanood ng mahigit 2,500 mga fans sa Emperador Stadium sa Taguig City. Unang nakagol ang All-Stars sa pamamagitan ni El Habib Izzo sa 63rd minute. Pero gumanti rin agad ng equalizer si Junior Asco striker David Cornea sa 65th minute upang matapos sa 1-1 ang laban. Dahil dito, naniniwala si All-Stars member at Philippine Ascal's captain Chippy Caligdong na karapat-dapat na bigyan ng slot sa Myanmar SEA Games ang Philippine Under-23 squad. Deserving sila maglaro sa Southeast Asian Game. Yung confident nila, yung game nila kanina very consistent. Ito yung kailangan natin ng mga players na para sa next ASCAL team. Samantala, nagpahayag rin ng suporta sa National Under-23 team sina PFF President Mariano Araneta III at UFL Chief Randy Rojas dahil sa kanilang paniniwalang ang mga young booters ang kinabukasan ng football sa bansa. We're hoping that they'll change their mind. The sports authorities will change their mind and include us in the SEA Games. I don't see why we can't go. Because we're saying that if they don't want to finance the team, like this is a fundraising activity for the team, and we can see the support of the people and the football crowd. They say that we cannot get a gold medal, but sending a team is not about gold medal; it's participating. Obviously, they deserve to be in the delegation that goes to the SEA Games. I think the Philippines has a very strong chance of making at least a podium finish in the SEA Games. So they deserve to be there. Sa ngayon ay patuloy pa ring umaasa ang mga local fans na ikokonsidera ng SEA Games Task Force ang naunang desisyon na huwag magpadala ng football teams sa Biennial Regional Meet. Base sa naging resulta ng laro ngayong gabi, napatunayan ng Ascal's U23 na kaya nila makipagsabayan sa mga seasoned booters at handa silang magbigay ng mataas na kalidad ng paglalaro. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Dali Keisha, no? Nagiging blooming si Keisha. Siyempre, Keisha. Keisha. Galing mo talaga mag-isip. Taba talaga ng utak. Para kasi Mr. Rick. Kung magaling ako mag-isip, nasa San Miguel na ako ngayon. Sa bagay. Magaling yung yung kumbaga, malabnaw yung utak. Ay, masabaw yung utak. Masabaw, kaya lang, sobra sa tubig. Yun nga lang. Puro hangin. Thank you very much, Maring Cecil Q. At sino makakausap mo dyan? Tinetext ko to si Coach Al. Basa tayo. Paano ba itong babasahin ako? Ako na. Hirap, Okay. Hindi, ito talaga. Ito yung nakapost. Walang edit dito, Yung mga makikita niyo po dito na babasahin namin, ito hindi ho dapat, this should not reflect the sentiments and the views of the show and the people behind the show. Lahat po ng aming i-share sa inyo, komento po yan, and all coming from the fans and viewers. Striktong patnubay ng mga magulang. Kailangan. Okay? Yung sa Twitter ko, doon kayo magpatala. Wag ho muna sa Twitter ko, sa PTV4 Sports muna kayo. Kasi yung Twitter ko, Brad, puro puro sentimento di galit May mga nagpunit ng sedula. Sige, basahin mo yan. Ano sabi niya, Alan Adam Balonso, shocking news. A month ago. A month to go. Tapos biglang mawawala ng coach ang Ginebra. Management problem na talaga to. Sana maayos. ASAP. Si Coach Juan Francis 18 days before yung opening. Nung umupo. Although, siya nun? Pero nag-struggle. Siya nun? Ang tawag nun, yung coaching consultant ng 1 year before yung kanyang upo bilang head coach. Okay, ito. Ako magbabasa ng text sumagot. Si John Howard Perez, asa na si Bernabe Concepcion? Simula nang lumaki ang ulo at yumabang puro talo na siya. Okay, may laban si Bernabe Concepcion on the 27th July sa may
Paranaque yung kanyang laban. Sukat. Ano to? Non-title fight yung kanyang laban. Wala na to. Malaban pa rin. Pero partner, bata pa. 25 years old pa lamang itong si ano, pero Abe yung naging Concepcion. setback siya kasi sunod-sunod. Normally sa boxing tsaka sa MMA, isang talo mo, 2 years. Atras mo eh. Atras mo eh, di ba? Oh, imagine that. Kung 2 years, kung babalik siya ngayon, tapos makakagawa ng panalo, o di by 2 or 3 years from now, Babalik 27, 28. Pwede pa. Pwede pa. Para Disiplina. Si Manny, ganun din ang gagawin. Pre, uy, patalo ko 2 years back. Oh. Babalik siya sa 2 years. Yung ibig sabihin yung 2 years back, sinasabi mo, yung balik nung kanyang career. Hindi nung kanyang ano. Para sa mga bago yun. Sa mga bago yun. Hindi ibig sabihin, di ba, yung pagka 2 years back, babalik si Manny sa 2 years, di 2000 ano yun, mga panahon nila, ano yun? Dinadalaw. Hindi. Mga haton, mga koto. Hindi, ano yung koto yun? Tsaka Koto. margarito. Oo. Okay? Okay. Tinipik eh, no? Okay, basa pa tayo. Dito naman tayo sa Facebook natin, Ryan Christian Balidio. Sirs, no, ask ko lang po if kailan ang first tune-up game ng SMCM. San Mi Coffee Mixers yan, no? Binabati ko nga po pala mga ka-mixers dito sa Montalban, lalo na anak ko si Crisel at Jasmine. Yan. Coffee Mixers. Bukas po may tune-up sila, 1 o'clock sa Ronak Gym. Hindi ko alam kung welcome to enter ang mga fans, okay? Kasi territory na kanya, medyo mahigpit kasi si Coach Tim. Oo, O yung pinsan ko, maniniwala ka ba? Pinsan ko si Magno Membrere, pinapabati niya si Tita Helen Membrere, yung mami niya. Nasa Lipa, Batangas. Ayan, nanonood ng PTV Pinsan mo Sports. si Magno? Oo naman. Pala, magaling ka Yung mga mag-basketball, Magno, tsaka yung mga Badwa dun sa Asinggan. Yan, mga kakamag-anak yan. Okay, si Sir Tom Carrasco. Uy, May regalo ako sa inyo, tie silk na necktie. Sabi, uy, dapat ako na oo lang. siya, wala. Tie. Ako din, dagdagan mo na ako. Sige. Sir Tom, mag-aantay kami sa tie mo. Triathlon Association of the Philippines yan. Okay, Tie. Di ba tayo sa text? Uy, boss ha, pag may event ka ha, text mo lang kami ha. Alam mo naman, isa sa mga favorite natin kino-cover ang triathlon. Lalo na ngayon, Di ba tayo? Sumasakit tayo sa mga, yung mga motor. Tsaka kahit mga artista ngayon, sina Ann Curtis, di ba? Naglalaro na ng triathlon. Si Andy Evangelista. Ako magbasa, ikaw sumagot ha. Paul ako na. Snow. Solid pa rin ba lineup ng Barangay Ginebra San Miguel? Same lineup pero with the addition of Japet Aguilar, nawala si Elmer Espiritu. May ba? Pero mabigat dyan. Problema dyan. Mukhang tatahan ba sila dahil wala si Al Francis Chua. Wala pa si Rudy. Motivate. Nag-retire na nga ito si H-Bomb, Rudy Hatfield. Okay. So abangan natin, di pa namin alam kasi ngayon kung sino magiging coach. Kasi wala pa akong official statement. Yun pong management ng San Miguel, no? Kung tinanggap ba o hindi. Ang balita ko, partner, bukas ata mga makakausap ni Coach Al, si Botchit. SMC President. RSA. Ramon Ang. Akyat. Pero alam mo, yung may nakausap. Isang mga babuhok yun, no? Meeting na yun. Kasi may nakausap ako. Sabi ko, pupunta yan, si Coach. Pero, malabo na yan. Malabo na yan. Hindi, yan na yan. Ang gusto ko malaman, yun bang sulat na inihain ni Al Francis Chua, naibigay na ba sa management before he faced the players kanina when he announced it? At doon ba sa sulat nakalagay, irrevocable? Di ba? Pag irrevocable, baka magalit po si Mr. Amnon. Di ba? Kasi vocable di ba? Baka hindi tanggapin. Pero yung kausap natin, partner, mukhang sinasabi talaga na malabo niya. Ang gano'n? Sabi niya? Malabo niya. Malabo ng bawiin? Sino ang papalit? Ngayon ang tanong dyan, sino ang papalit? Isa-isayin natin. Isa-isayin natin. Isa-isayin mo mga assistant coach. Isa-isayin mo. From Sige. Ato Agustin. Pwede, nag-champion sa Petronian. Boise Samar. Boise Samar, di pwede. Si Yui ka muna. Sa Yui, di pwede. Hanggang December yun. Sino pa? Si Abuda. Mabait si Freddy. Mabait si Freddy. Okay, pero hindi pa siya ready, no? Hindi pa ready si Freddy. Okay. Si Art. Pwede, pero sa bagay, yung style niya, Hinebre. Yung kanyang demeanor yung kanyang personality. Sino ba? Ginebra. Sino ba? Wala na. Si Boise. Wala na yun. Yun yung yun yung pagpipilian. Mark Kagiwa. Hindi, si George Galit. Si George Galit. Okay, sabi nga, George Galit. Mark Kagiwa. Pwede, playing coach. Playing coach. Babalik nila yung panahon. Jaworski. Ang tanong, papayag ba si Mark Kagiwa? Yun. Pero alam mo pwede na mag-coach si Mark Nag-coach na nga siya yung nag-coach. Mamaya, gagawa ko story tungkol dyan. Anyway, basa tayo. Si Alice in Wonderland, sabi niya, paano na po yung ASI trade?
matatabunan ho yan ngayon because of the Asian sa coach, no? This is so frustrating. Al did a good job. Okay. Ayun, no, ka naging sayo, tapos championship agad. Oo nga, talo kayo, pero galing sa 0-4. Diba? Ito naman, ito lang ang masasabi ko, Hinebra, we are one. Sabi ni Hashtag. August Baby. Oh, hashtag. Hashtag. Pag hashtag, ibig sabihin yan, lahat ng mga comment na may ganyan, magkikita-kita. Yun. Diba? Lipat ako sa finals. Lipat ako sa text direct. Pakita natin ito. Hanap lang tayo ng hanging question para pagbalik natin meron tayong masarsa-sarsa na pag-uusapan. Okay? Ito. Sabi ni Jan Lacanilao, hi sirs, no? In gandang Nicole. Si Nicole may sakit. Nilalagnat siya. Sana po maging head coach na lang ng Hinebra si The Big J. Tanggalin na si Noli Iala sa San Miguel. Maraming galit sa kanya. Hinebra, hashtag. Bakit naman? With love. Okay? Bakit naman? Sige, try ho natin kumontak ng mula sa panig ng Barangay Hinebra San Miguel regarding dito nga po sa retirement ni Rudy Hatfield at resignation ni Coach Al Francis Chua makalipas ang ilang paalala. Ako si Louie Anas, Diyos Patria Letran, PDB Sports. Hi, we're back. Okay, anyway. Sino ba yan? Si Coach ba yan? Coach? Pwedeng Coach? Si Coach pwedeng Al, playing coach? Si James, may ka na mag-text kasi hirap na hirap ako dito kasi nafa-flood No? Anyway, si Coach Al, teka, try natin kontakin si Coach Al kung sasagot. Pero kasi kanina, ilang ulit ko na rin pinilit talaga na makontak si Coach Al no? Tapos nakakainis pa tong cellphone ko, nag-ahang, kaya nga hinihintay ko yung bago ko mula sa Globe. Ikaw lang? Okay. Anyway. Basa tayo. Basa tayo. Sige. Cool dudes, no? And His Highness Dennis Principe. Si Anano Gianparto, ask ko lang kung ano bang ranking ng Pilipinas sa FIBA World. Batiin ko po, asa. Malamang ito, asawa. Ano ba tayo? Number 50-something o 30 plus yung rankings natin? I-check natin yung ating exact... Sino? Yung ating Pilipinas. Sa FIBA, pang 45 ata tayo? 45. Oo. Tapos pang number 8 yata tayo sa Asia. Di ba? Pero marami sa mga Asian nations, mas matataas sa atin. Like yung Chinese Taipei, mataas sa atin. Pero mas magaling tayo sa Chinese Taipei. Pero sabi ko lang this coming FIBA Asia partner, May nakausap po akong basketball expert. Ang sabi niya, may mga nagpipicture kasi sa gilid natin Ang sabi niya, partner, hindi daw dapat talaga papakasiguro sa Chinese Taipei. Napakasiguro sa inyan. Kasi through the years, particularly in the last 4 years, yung lamang natin dating 10, naging 8, naging 4. Yan. At meron silang ngayon, yung naturalized, si Quincy Davis. Maganda yung pinakita sa may Jones Cup. Wala yan, Wala 20 plus. Wala pa yan. Ang tinalo ni Raiko ng 4 na puntos yun. Points lang. Wala pa yung Quincy Davis. Di ba? Tapos, sabi nga ni Jong Neri, si Boyet Cruz ng Caridad Village sa Cabanatuan, lagi nanonood sa'yo. Sabi ni Jong Neri yan. Okay, ano bang balita kay Walda? Wala pa Nagsumulat sila sa UCI, no? Tapos si Ate Lucy, ang ganda ng attire mo, ang gwapo. Okay. Pabati naman po kami, Marcos, Isabel, Dennis, Nico, Inang, Tintin, Becca, at Flor. Hindi Baka pinasa Ito. Asan? Basahin mo, sige. Ako nga, Sabi ko sa'yo, kita mo, takot ka din. Your Honor. Okay. Natakot ka din. Ito pala yung sa PCSO, yung kaibigan ko, Brad, pagka mayroong sakit yung mga kapitbahay ninyo, tapos minsan may mga lumalapit sa akin, walang paltos, no? Talaga natutulungan. Si Kuya Miguel Villarica, no, sa PCSO, ayan, pinapabati niya ngayon si Kuya Larry Leon Villanueva naman, ng Abangan Sur, Marilao, Bulacan. Sa PCSO kay Snow, walang paltos. Wag lang paltos. Baka lunurin ako rito. ng mga ganyan. Anyway, basa na tayo ng mga messages pa ninyo. Sa Twitter tayo, sa PTV4 Sports po kayo magpadala. Sana maayos na yung Hinebra, tong gusot sa TV. Yung mga fans, kung nagkakaproblema sila, never say die, hashtag, we are one for Hinebra. Okay? Yan. And mula kay Elson, i-retire ba ng management yung jersey ni H-Bomb? Pwede, pero hindi pa naman siguro. Hindi pa siguro. Matagal-tagal pa yan. Pero kasi normally, yung mga nire-retire nila, maraming championship May championship Sa? Diba? Tama ba? Isa lang? Isa lang, yung kay Shot. Hindi, kay Jong. Kay Jong, yun na yun.
Anyway, si Magno Membrere, pinapabati rin doon niya si Lumen Tenorio, mother naman ni LA, nanonood sa atin ngayon. Ba? Nakakatawa po rito sa atin ngayon, mga magulang, mga ganun, pamilya ng mga players na nanonood. So doon yung mga taas na yung level natin, mga nanay-nanay yung level namin ngayon, mga tagapalo na ng mga player na ina-idol nyo, yan ang nanonood sa amin ngayon. Di ba? No? Okay? Okay, basa pa. Anyway, sige, ito yan, basahin mo yun, Justin Fiel. Dennis, ano magbasa? Justin Fiel, wala na. Panalisado na, Ginebra, mas resign pa nga. Mas pang-resign pa nga si Ayala. Ibig sabihin, dapat mas resignable. Kumbaga. Sino Ayala ba to, Dennis? Nakalagay dyan Ayala, sarap. Sarap daw ibalibag. Ay, yan yung ano niya, yung tweet ni Justin Fiel. Hindi, pakita natin. Direct pakita mo. Baka akala ko nila kami lang ang nagbabasa. Ayan. Di ba? Pwedeng hindi katulad ng iba, pre. May mga binabasang komento, pero hindi mo nakikita. Diba? Dito sa amin, kita namin. Ayan. Talagang tweet talaga. Tweet talaga yun ni Justin Fiel. I-highlight mo. Ibukas natin yung account niya, si Justin Fiel. Ito baka pwede nyo siyang kontakin mamaya, hanapin nyo sa Facebook. Kita nyo, ang bilis ng internet namin. Kita ninyo. Ayan, Justin Fiel. Shooting guard. Taga-Tipag, Baliwag, Bulacan. Tibag si kay Justin Fiel. Bata pa yung parang si Tito Art yung picture niya no? Hindi, parang si Derek Louie. Derek Louie pwede. Okay, basa pa tayo. Si Asia, inad tayo. Salamat, Asia. Lipat po tayo sa inyong mga Facebook messages. Okay, yung mga pinadalahon ninyo sa ating PTV4 Sports, no? Facebook.com/PTV4Sports. Si nanonood sa atin ngayon, si Nicole. Ayan, pagaling ka, Nicole. Nicole Ramos. Okay. May lagnat ba? May sakit? May lagnat siya. Kasi pumasok ng Sabado yun, nag-shoot. Ito si Bugardo Termos. Ano sabi ni Bugardo? Bosan na airing ng PBA, wag na. TV5. Di naman, log lang sa ligang PBA. Lipat na lang sila doon sa mas kikita. Sila parang UAAP, tindi ng sponsor. Good luck po. Hindi, ang problema ko kasi dyan, alam nyo yung mga nag-air ng mga coverage ng PBA, sabi sila, lugi. Alam nyo, hindi lugi yan marketing lang yan Di ba? And acquisition of the right people. Di ba? Ang nangyayari yung mga nagko-cover, hindi, ito seryoso ako this time, kasi naka-Amerikano ako ngayon. Ang nangyayari sa mga nag-cover ng PBA ng mga nakaraan, kung sino-sino yung tao pinagkukuha. Di ba? Merong isang parang kala mo sa batibot, sasayaw. Di ba? May ganon. Di ba? May isang, ang daming na-dispal ko sa ibang network, kinuha. Di ba yung ganon? May isang English lang ng English, pero walang alam. Alam mo yun, di ba, Dennis? Ikaw, kilala mo yan. You work for them. May show pa nga ako ron Meron pa ako, isa na lang. Isa na lang. Hindi, pero ito ang basic mo kasi dyan, dapat may mga marketing people kayo. Ang sabi nga, Brad, ang sabi nga, paganda Chotre yan, si say marketing genius, si say motivator. Siya may hawak ng sports fan. Kami Tony Ingay, napasikat niya. Di okay ka na ron. Kay Chotre, yes. Okay na. Okay ka na ron. Hindi, ang point ko dito, Brad, is siguro mag-hire kayo ng tao na presentable, hindi lang maganda itsura, yung maganda yung nakakot, at saka nakatay, nakasalamin, na nakaputi, hindi joke. Tapos kukuha ng commercial. May Red Bull agad kayo dyan. Yari na. Kita nyo kami, laptop ko, may nakalagay. Di ba? Para kahit saan ako magpunta. Di ba? Anyway. Meron ba yung derm aesthetics? Pagdating nyo. Meron pa, meron pa tayong Axel. Pero hindi, anyway, yun po yung point dyan So, yung ABS, kaya sila maraming commercial, sabihin na natin, pinapanood talaga UAAP. Siyempre. Diba? Suportado ng mga alumni ng mga pero yung Ateneo Lasal. Pero yung marketing po nila, yung mga tao nila, magaling. Diba? Parang kami yung sa sales. Diba? Mahuhusay dyan sila Golda. Diba? Sila Sol. Algier. Tapos si Cathy. Mga mahuhusay. Araw-araw nga nanonood. Doon si Direk Abet Ramos. Si Direk Abet. Asawa ni Maju. Okay, basta tayo si Elson Manvale. Yan. Pero Sir Snow, yung malaking bunga nga ng English sa English, hindi ko kilala. Sir Snow, kukunin na ba ulit ng BGSM si Eric Meng mula kay Elson Manvale 158. Alam ko, gusto ko siya pinipili siya. Parang isa nga yun sa mga dahilan. Pogi yan si Meg. Hindi, tsaka yan. Gusto ngang, isa sa mga pinipilit daw, tapos ayaw. Coach Ali, ayaw. Tapos, ang mga sabi sa akin rason, ito hindi ko pa na-confirm ang mga rason daw kaya umalis si Coach Ali. Una, nabulabog yung coaching staff niya. Di ba? Kasi yung mga friends ko. Sila, Alan. Asan na? Alan.
Sana, di ba? Tapos nawala si Juno. Nawala si Shoot. Nalipat. Oo, nalipat. Tapos, yun, una yun. Oh. Tapos pangalawa, yung sinisisi ata siya sa laro. Kasi yung, kumbaga parang ano daw, yung natalo raw, parang sinabi ko kasi sa iyo eh. Kaya ipinasok mo si ganito, inilabas mo si ganyan. Kaya nangyari. O kaya nangyari mo doon sa ano, matapos yung game 3, muntik kong sinapak. Sino? Sige, kunyari, ikaw yung isa. O sige, ako yung si Ala. O sige, Ken. Sabi ko sa'yo eh. Ano? Sabi mo? May ganun. Halika, inom tayo. Tayo, bigyan ka ng beer. Bigyan mo, baka makuha sa beer to. Sa beer, yun na sagot sa'yo eh. Okay, basta tayo. Si Jerbal Aranzaso Cabico. Sana pumayag na si Jawo na mag-coach sa BGSM. Gandang kombinasyon yun. MJ. Alam mo ba MJ? Maasenso eh. Pero ang problema Mark kasi and dito with Jawo, ang dami yung commitment si Jawo. May mga barko pa siya, may mga business. So mahirap bumalik. Lumubog na ata. Pero tama, if the price is right, pare, if the price is right, baka pwede makuha. Hindi. Pagka si Jawo, I don't think price ang pag-uusapan Hindi, ibig sabihin yung... yung situation ng team. Yun. Hindi naman, pag sinabing price, pera Hindi, bakit umalis si Jawo nun sa Ginebra? Sige. Hindi niya gusto yung naging movement. Di ba, pinilagay si Kaidik doon, hindi niya alam. Isa lang yun. Isang movement lang yun. Hindi ko pa na... Hindi, yun na yun. Isang movement lang. Isang move lang. Nawala na si Jawo. Ngayon, nakakailang moves. Moves like that. Ang ano ngayon, parang boxing. Kami nga, may uppercut, may left hook, may right straight. Tapos kami nga sa media, hindi namin, saan na ba si ganito? Saan na ba si ganyan? Nalilito na rin tayo. Kaya tinanong mo kaya saan na si coach ano? Wala na ba yun? Si Denise, si Aaron, Dirk, at saka Ginger, pinapabati ni Paulo Reyes. Okay, si Magno Membreve, salamat. Ito si Kaloy Garcia, bagay ka magpatawa. Sabi ni Coach Kaloy Garcia. Yan ang magaling magpatawa. Magaling ang gayaw ito. Si mga Coach ganito? Yung ganun. Coach Kaloy. Minsan coach ko yun ng coach ng San Beda. Arriba! Okay, so paano, hinut lang kami ng isa pang text ha, basa lang tayo ng isa pa, tapos magpapaalam na kami, no? Kasi nakakaya naman doon sa mga nagpadala ng mga messages, napasarap yung kwento natin. Si Herbert Belontido, good PM Idols, no? Prince Dennis at Gorgeous Meg, wala ho si Meg ngayon. Romakit? Hindi, joke lang. Aslan po, ano na ba nangyari sa naturalization ni Maki? Hindi na ho itinuloy yan. Pakibati po ang mga taga-Purok na. Ayan, naputol na. Okay, Dennis, thank you na tayo. Alright, maraming salamat sa inyong mga wala ka pa salamatan kundi aking si Rina Del Mundo. Wife, timpla ng coffee. Rina Del Mundo. Del Mundo, San Mig. Ito, pwede kasi yan dito, San Mig. At my wife, Queenie, and Prince Ian Eric. Hello, love you. Okay. At salamat po sa mga patuloy na nanonood sa amin. At thank you, Barako Mula ng Jicola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, J. Lianos D, Ma'am Cherry, at kay Boss Rafi Casiao. Salamat po sa inyo. Maraming saludo sa Barako Mula ng Jicola. Axel 360, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Valoroso, Jacob Malapas, at Arvin Roa, Ninong Renato Lino ng Rail Tours and Travel. Thank you sa inyo. Kay John Lazo. Yes, sir. J. Lifestyle Shirt. Thank you so much. Sir, yes, Flex. Puro ka next week. Ala! 3 linggo na. Ako po yung Coach Lobado, ha? Dennis Principe. Nangalan po ni Miss Nicole Ramos at Meg Shozon. Kami na po mauna. Magandang umaga na. Global. Tabel, dami na natin.